Tinuruan ng Ukraine ang Russia ng leksyon gamit ang sarili nitong paraan. Nagpakawala ito ng malaking drone attack sa buong bansa, kabilang ang Moscow, kung saan ilang lugar ang nasunog matapos mabigong mapigilan ng depensa ng Russia ang mga drone. Nangyari ang pag-atake noong gabi ng Setyembre 12 at iniulat ito ng mga opisyal at media agency ng Russia na nagsabing ilang daang Ukrainian na drone ang tumawid sa hangganan. Ayon din sa ulat ng Russian Defense Ministry, 200 at 21 sa mga drone ng Ukraine ang nasabat. Gayunpaman, may ilan na nakalusot sa palyadong air defense ng Kremlin at tinamaan ang target, nagdulot ng pinsala at kaguluhan. Tila nakatuon ang mga pangunahing target ng drone strike ng Ukraine sa mga rehiyon ng Smolensk, Leningrad at Moscow sa Russia. Sa Smolensk, na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Russia, malapit sa hangganan ng Belarus, nagkaroon ng sunog sa pasilidad ng Lukoil. Iniulat ni Gobernador Vasily Anokin na nag-activate ang air defense sa rehiyon laban sa mga drone, ngunit walang dagdag na detalye. Samantala, nakunan ng mga lokal na residente ang pangyayari sa kamera, kung saan makikita sa video ang napakalalaking ulap ng usok na tumataas sa itaas ng rehiyon, mga apoy sa malayo, at mga tunog ng pagsabog sa himpapawid. Batay sa mga kuha, mukhang tinamaan ng ilang drone ng Ukraine ang target kahit may depensa ang Russia. Ang hindi pagbanggit ni Gobernador Anohin sa pasilidad ng Lukoil o anumang sunog o pagsabog ay patunay ng pagtatakip ng mga opisyal ng Russia sa lawak ng mga pag-atake ng Ukraine sa kanilang teritoryo. Siguro para hindi kumalat ang takot at taranta sa tao. Hindi nagsisinungaling ang video at maririnig ang mga residente na sumisigaw at umiiyak habang naglalagablab ang apoy. Mas hilaga pa, may iba pang pag-atake sa rehiyon ng Leningrad na katabi ng Estonia at Finland at malapit ito sa pangunahing lungsod ng Russia na St. Petersburg. Tinarget ng mga drone ng Ukraine ang pantalan ng Primorsk na siyang pinakamalaking pantalan ng Russia para sa paglo-load ng langis sa Baltic Sea. Isang sunog ang sumiklab sa barkong nakadaong sa pantalan. Kinumpirma ito ng gobernador ng rehiyon, Alexander Drozdenko. Ayon kay Drozdenko, tinaboy ang halos 30 drone sa rehiyon at nagbagsakan ang mga debris sa iba't ibang lugar. Kasama dito ang bayan ng Tozno, 3 pumilya timog silangan ng St. Petersburg at maliliit na nayon gaya ng Uzmino at Pakrovskaya. Sabi ng gobernador, walang nasira o nasugatan. Kahit madalas hindi isinasaad ng opisyal na ulat ng Russia ang negatibong detalye para gumanda ang kanilang imahe. Bukod pa rito, iniulat na kinailangang paganahin ang mga air defense sa hindi bababa sa isang rehiyon ng St. Petersburg at ang international na paliparan ng lungsod, ang Pulkovo Airport, na pangalawa sa pinakaabalang paliparan sa buong Russia, ay kinailangang pansamantalang isara kung saan maraming mga flight ang naantala o kanselado dahil sa pagtigil ng operasyon. Ito ay nagiging mas karaniwang pangyayari nitong mga nakaraang araw. Noong Hulyo 6, maraming paliparan sa Russia ang nagsara at nagkansela ng mga flight dahil sa isyung pangkaligtasan. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa buong bansa, iniulat ng Russian Federal Aviation Agency na halos 300 flight ang hindi nakalipad sa loob lamang ng isang gabi sa Sheremetyevo Airport sa Moscow, Pulkovo Airport sa St. Petersburg, at Striginom Airport sa Nizhny Novgorod, isa sa pinakamalalaking lungsod sa Russia. Maraming paliparan ang nagsara noong gabing iyon dahil sa panibagong pag-atake. Ipinapakita nito ang bisa ng estratehiya ng Ukraine sa paggamit ng mga drone para gambalain ang buhay ng sibilyan at paglalakbay sa himpapawid sa bansa. Dahil dito, nadadala ng Ukraine ang digmaan sa loob ng Russia at naipapakita sa mga Ruso ang totoong nangyayari nang hindi gumagamit ng parehong uri ng ilegal at di makataong taktika na ginagawa ng Russia kapag binobomba at pinapadalhan ng mga drone ang mga sibilyang target tulad ng mga tirahan, paaralan at iba pa. Tinatayang 50 flight ang naantala o nakansela sa Pulkovo dahil sa pag-atake noong Setyembre 12. Bukod pa doon, patuloy na nag-ulat ang mga residente sa lugar ng mga pagsabog at tinawag nila ito bilang isa sa pinakamalalaking pag-atake na nakita sa kanilang rehiyon, ayon sa ulat ng independenteng news channel na Astra sa Telegram.
Sa post na may kasamang video na maririnig ang malalakas na pagsabog sa likod, isinulat ng Astra. Patuloy na nakakarinig ng pagsabog ang mga residente ng Leningrad at St. Petersburg at iniulat na isa ito sa pinakamalalaking pag-atake mula nang magsimula ang digmaan. Ang pinakanakababahalang bahagi ng insidenteng ito para kay Pangulong Vladimir Putin ay ang nakita ring mga drone ng Ukraine na lumilipad sa mismong kalangitan ng Moscow. Sabi ni Sergei Sobyanin, alkalde ng kabisera ng Russia, 9 na drone ang naitabla sa lugar. Sinabi rin niya na papunta na ang mga emergency crew sa mga lugar kung saan bumagsak ang mga bahagi ng drone. Ngunit wala na siyang ibinigay na karagdagang detalye. Hindi niya binanggit kung may pinsala ang lungsod o kung saan eksaktong bumagsak ang mga drone. Konektado ito sa karaniwang taktika ng mga Ruso na pagiging lihim at maingat sa pagbabahagi ng impormasyon, lalo na sa masamang balita tungkol sa Russia. Madalas, ang mga namumuno ay maingat sa pagbubunyag ng impormasyon. Tinatago ang ilang detalye o tinatakpan ang negatibong bahagi. Ngayon, dahil sa internet at social media, hindi na palaging epektibo ang ganitong mga taktika. Habang palihim si Sobyanin, maraming Russian Telegram channels ang nag-ulat ng kwento ng mga residente tungkol sa mga nangyayari sa loob at paligid ng kabisera. May ilang ulat ng ang mga pagsabog na narinig sa mga komunidad ng Majreysk at Zhidovsky sa rehiyon ng Moscow, na ilang kilometro lang sa kanluran ng kabisera. Ipinapakita nitong may drone pa rin ng Ukraine na hindi napabagsak kahit sinabi ng Russian Defense Ministry na 85 drone ang naitaboy. Sa rehiyon ng Bryansk, 42 pa sa Smolensk, 28 sa Leningrad, 18 sa Kaluga, 14 sa Novgorod, at 10 sa mga rehiyon ng Moscow at Oryol. Sinabi rin ng ministeryo na may mga karagdagang drone na naitaboy sa iba pang lugar tulad ng Belgorod, Tula at Kursk, na nagpapahiwatig na ito ay isa sa pinakamalawak na pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga nakaraang alaala, na tumarget sa mahigit 12 ng iba't ibang rehiyon sa kabuuan. Iyan mismo ang uri ng pag-atake na kailangang tiisin ng Ukraine at ng mga tao nito halos gabi-gabi. Madalas magpalipad ng maraming drone ang Russia sa mga hangganan patungo sa iba't ibang bayan, lungsod at rehiyon ng Ukraine. Walang ideya ang mga tao kung saan tatama ang susunod na drone at misil. Kaya laging nakaalerto ang air defense system, handang saluhin ang pinakamaraming kalabang drone para mabawasan ang pinsala at mga nasasawi. Sa mga ganitong pag-atake, tunay na ipinapalasap ng Ukraine sa Russia ang kanilang araw-araw na nararanasan. At ang katotohanang napakaraming pagsabog ang narinig at maraming sunog ang sumiklab ay nagpapatunay na mukhang hindi talaga handa ang Russia na harapin iyon. Ito ay sa kabila ng katotohanang palaging ipinagmamalaki ng Kremlin ang kanilang kakayahang militar, at isa sila sa may pinakamalaki at pinakamakapangyarihang sasandatahang lakas sa buong mundo. Gumagastos sila ng napakalaking halaga ng pera bawat taon para sa mga bagong tangke, armored vehicles, at kamakailan lang sa paggawa ng mga drone. Ipinagmamalaki rin nila na mayroon silang ilan sa mga pinaka-advanced na teknolohiya ng radar sa mundo para matukoy ang mga banta ng kalaban, at nangungunang mga air defense system tulad ng S-400 at S-500 para pabagsakin ang mga paparating na drone at missile. Hindi iyon sapat dahil naging sunod-sunuran pa rin sa mga drone ng Ukraine ang mga lungsod, bayan at pantalan ng Rusya, at maging ang kanilang kabisera na karaniwang isang hindi mapasok na kuta, malayo sa mga lagim ng harapan, ay sa wakas ay naranasan na rin ang epekto ng digmaan. Hindi ito unang beses na tinarget ng Ukraine ang Moscow, ngunit limitado ang tagumpay ng naunang mga atake. Patuloy na binobomba ng Russia ang Kiev, kabisera ng Ukraine, mula pa noong simula ng digmaan. Ilang araw bago ang pag-atake, nagtala ang Russia ng record sa dami ng drone at misil na pinaputok. Mahigit 800 ang pinakawalan sa Kiev at kalapit na lugar sa Ukraine, na ikinasawi ng 4 at ikinasugat ng higit 40 katao. Sa Kiev, isang bagong ina, ang kanyang sanggol, at 20 iba pa ang nasugatan ayon sa lokal na ulat. Maraming tirahang gusali ang tinamaan sa pag-atake. Nagkaroon ng sunog at sunod-sunod na pagsabog sa paligid ng lungsod habang lumilipas ang oras.
Kinondena ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine ang mga pag-atake at sinabing ang mga pagpatay na ito, lalo na ngayong pwede nang magsimula ang diplomasya, ay sinadyang krimen na nagpapahaba ng digmaan. Madalas nang nagbabala ang Washington ng parusa kapag tinanggihan ang pag-uusap. Dapat nating ipatupad lahat ng kasunduang ginawa sa Paris. Nagsalita rin si Zelensky tungkol sa kung paano maagap na tumutugon ang Ukraine sa pag-atake sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang depensa upang mas marami pa silang mapabagsak na mga drone at missile sa susunod. Ikinordina namin ang aming diplomatikong pagsisikap, mga aksyon, at pakikipag-ugnayan sa mga katuwang para matiyak ang angkop na tugon. Kasama ang Pransya, naghahanda kami ng mga bagong hakbang upang palakasin ang aming depensa. Samantala, maaaring masyadong nakatutok ang Rusya sa opensiba at hindi gaanong binigyang pansin ang depensa. Sa mga nakaraang buwan, patuloy nitong pinaigting ang mga pag-atake sa Ukraine sa iba't ibang paraan. Pinalawak nito ang mga pag-atake gamit ang drone at missile. Nagpapadala ng mas marami at mas maraming armas papunta sa direksyon ng Kiev para magdulot ng pinakamaraming pinsala hanggat maaari. Madalas itong nagpapalipad ng daan-daang drone sa bawat atake, pati sa front lines. Nagpadala ang Rusya ng maraming maliliit na grupo ng sundalo para salakayin ang mga bayan, nayon at lungsod gaya ng Pokrovsk upang makakuha ng mas maraming teritoryo. Kahit mabilis ito, mabagal pa rin ang aktual na pag-usad sa lupa sa maraming lugar. Kamakailan, tumawid ang ilang drone ng Rusya mula Ukraine papuntang Poland at lumabag sa himpapawid ng Poland at NATO. Sa proseso, napilitan ang puwersa ng himpapawid ng Poland na tumugon at pabagsakin ang mga drone sa pamamagitan ng puwersa sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang pananakop. May mga ulat na lumitaw na nagsasabing ang mga drone ay papunta sana sa paliparan ng Zhezhov, na isang mahalagang sentro ng lohistika pagdating sa paghahatid ng tulong sa Ukraine mula sa mga kaalyado nito sa Europa. May ilang drone din na nakita sa himpapawid ng Lithuania. Habang itinatanggi ng Kremlin ang pananagutan at sinasabing imposibleng abutin ng kanilang drone ang ganoong distansya, maraming eksperto at leader ng mundo ang hindi sumasang-ayon. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng NATO sa pahayagang Aleman na Welt, "Sa aming impormasyon, naniniwala kaming sinadyang pumasok ang mga drone sa himpapawid ng NATO." Ayon kay Boris Pistorius, ministro ng depensa ng Alemanya, hindi nila kailangang dumaan dito papuntang Ukraine. Walang ebidensya na aksidenteng lumipad ang mga drone na ito sa teritoryo ng Poland sa ganoong karaming bilang sa rutang ito. Sigurado si Zelensky ikalawa na ang pag-atake ay sinadyang provokasyon ng Moscow at nagtakda ng mapanganib na president para sa Europa. Palaging sinusubok ng Moscow ang limitasyon ng posible at kapag walang matinding reaksyon, nananatili ito sa bagong antas ng tensyon. Isa na namang hakbang ng paglala ang nangyari ngayon. Gumalaw sa himpapawid ng Poland at NATO ang mga Russian-Iranian Shahid. Hindi lang isang Shahid ang pwedeng ituring na aksidente, kundi may 8 strike drone na papunta sa Poland. Delikadong precedent para sa Europa. Ang mga susunod na hakbang ay nakadepende sa koordinasyon at lakas ng tugon. Kailangang maramdaman ng mga Ruso at Rusya ang mga konsekwensya para matigil ang pagpapalawig ng digmaan. Bagamat nakababahala ang record na pag-atake sa Ukraine at drone na pumasok sa Poland, maaari rin itong magdulot ng mabuti. Sobrang tutok ng Rusya sa pagpapaputok ng drone at misil saan mang pwede. Mukhang hindi handa ang Rusya na ipagtanggol ang sarili laban sa ganitong pag-atake sa sariling teritoryo. Malaking pera at yaman ang ginugol ng bansa sa paggawa ng drone at opensibong maniobra. Pero mukhang hindi pa rin sapat para maprotektahan ang sarili nila. Naramdaman ito ng Ukraine, kaya sinamantala nila ang butas sa depensa ng Kremlin at naglunsad ng malawakang drone attack. Habang di pa tiyak ang lawak ng pinsala, malamang maraming gusali at ari-arian ang kailangang ayusin at itayo muli ng Rusya kapag naapula na ang mga sunog. Kung susuriin ang mga kilos at taktika ng Ukraine nitong mga buwan, malamang matagal na nilang pinaghandaan ang drone attack na ito. Sa nakaraang taon, ilang ulit nang naging target at pinabagsak ng Kiev. Hindi lang mga target ng Rusya, gaya ng oil refinery at imbakan ng bala, kundi pati na rin mahahalagang sistema ng depensa at radar. Napakaraming halimbawa nito
Noong Hunyo ng nakaraang taon, napabalita ang Ukraine nang gamitin nito ang HIMARS launcher at Guided Multiple Launch Rocket System missile mula United States upang sirain ang S-400 air defense system ng Rusya. Sa Belgorod, 2 launcher at 1 command center ang nawasak sa isang pag-atake na nagdulot ng malaking pinsala sa depensa ng himpapawid ng Rusya. Ilang buwan lang ang lumipas, noong Agosto 2000 at 24 muling umatake ang Ukraine. Naglunsad ito ng sabayang atake sa Crimea. Nilubog ang submarinong Ruso at napinsala ang hindi bababa sa 4 na S-400 missile launcher. Epektibong nagbukas ito ng daan sa himpapawid para makadaan ang mga drone at missile. Paulit-ulit ding nangyari ito sa ibang lugar, sa Crimea, sa Kursk, sa Belgorod at sa iba pang mga rehiyon. Natukoy ng Ukraine ang mga pangunahing bahagi ng depensang linya ng Russia. Ang mga radar na ginagamit ng Russia para matukoy ang paparating na mga drone at ang mga sistemang depensa na ginagamit nila para pabagsakin ang mga ito. Isa-isa nilang pinatumba gamit ang sarili nilang drone na may kahanga-hangang resulta. At iniwan sina Putin at ang kanyang mga komandante na may bilyon-bilyong dolyar na halaga ng sirang o tuluyang nawasak na kagamitan. Patuloy pa rin ang mga pag-ataking ito hanggang ngayon. Kamakailan lang, noong Setyembre, siyam ang pangunahing direktorado ng intelihensiya ng Ukraine ay nagsagawa ng isa na namang matagumpay na pag-atake sa 2 istasyon ng radar na bahagi ng mas malaking air defense complex sa Crimea. Mas tiyak, winasak ng mga drone ng Ukraine ang 48 YA-6K1 Podlet low-altitude radar at RLMM module, parehong bahagi ng NEBO-M Air Defense Complex. Halos isang linggo bago iyon, isa pang radar na bahagi naman ng S-300 Air Defense System ang nawasak. Bawat atake ay parang kutsilyo sa mata ng Rusya dahil kapag mas kaunti ang mga radar at kaugnay na mga sistema, lalo ring nababawasan ang pag-asa nitong matukoy at mapabagsak ang mga drone at misil ng Ukraine habang dumadaan ang mga ito sa kanilang teritoryo. Ipinapakita lang nito ang malinaw na pagkakaiba ng estratehiya ng dalawang panig. Karaniwan, ang mga pag-atake ng Rusya ay nakatuon sa tindi. Laging tinataasan ng Kremlin ang pusta. Nagpapadala ng mas maraming drone at misil sa Ukraine. Pero parang hindi inaalala kung saan tatama ang mga ito. Marami ang napapabagsak ng patuloy na gumagandang air defense system ng Kyiv. Ilan dito ay sariling gawa nila. Habang ang iba naman ay ibinigay ng maraming kaalyado ng Ukraine sa buong mundo. Ang ilan ay tumatama sa kanilang mga target at sa kasamaang palad ay nagdudulot ng mga nasawian at pagkawalan ng buhay sa mga sibilyan. Ngunit mas madalas, tumatama sila sa mga target na halos walang halagang militar, tulad ng mga tirahan o gusali ng opisina. Bagamat maaari pa rin itong magdulot ng malulungkot na pagkawala na ipagluluksa ng Ukraine, hindi nito kinakailangang pinahihina ang sandatahang lakas ng Ukraine o nagpapahirap sa bansa na ipagtanggol ang sarili o magsagawa ng sarili nitong mga pag-atake. Samantala, mas estratehiko ang Kyiv sa pag-atake. Pinipili ang mga target na pinakamakakasakit sa Russia. Hindi mga gusaling sibilyan, hindi mga paaralan, hindi basta-bastang mga bukirin ng magsasaka o halos inabandona ng mga pamayanan, kundi mga milyong dolyar na sistema ng radar, depensang panghimpapawid, mga tagalunsad ng misil at mga katulad na pasilidad. Hinahanap nila ang mga ito. Inaaral paano pinakamabisang atakihin at tinatanggal ng mas walang awa at episyente. Dahil dito, lalong humina ang Russia at nagkaroon ng mga puwang sa harapan at loob ng teritoryo nito. Kaya sa susunod na magpapakawala ang Ukraine ng drone at missile doon, mas mahihirapan ng pabagsakin ito ng Russia. Ganyan kung paano nangyayari ang mga pag-atake tulad ng sa Leningrad, Moscow, Smolensk at iba pang mga lugar. Bunga ito ng pagpaplano, pagsusumikap, katalinuhan at higit sa lahat, estratehiya na lalong pinapahusay ng Ukraine. At habang mas marami pang mga depensibong sistema ng Russia ang natatanggal kamakailan, at tila mas pinagtutuunan pa rin ng Kremlin ang opensiba kaysa depensa. Tumaas ang posibilidad ng mga puwang sa mga susunod na linggo. Nagbubukas ito ng daan para sa mas marami pang pag-atake at mas mapanganib na pambobomba sa iba pang mahahalagang lokasyon ng Russia tulad ng mga daungan, paliparan, pabrika at iba pa. Sa madaling sabi, may binubuo ang Ukraine para sa isang bagay.
Pinapabuti nila ang estratehiya at ginagamit ang yaman para baliktarin ang digmaan pabor sa kanila. Ang katotohanan kamakailan lang ay inilantad nila ang iba't ibang makapangyarihang bagong misail na gawa sa kanilang bansa tulad ng Long Neptune, Sapsan at Flamingo ay dapat magdulot ng mas malaking pag-aalala para kay Putin at sa kanyang mga puwersa. Dahil kung hindi nga kayang ipagtanggol ng Russia ang sarili nito laban sa ilang daang simpleng drone, maliit ang tsansa nila kapag nagsimula ng bumagsak ang mga long-range cruise missile at ballistic strike sa kanila. Ngayon, alamin pa ang tungkol sa pinakabagong malalaking tagumpay ng Ukraine sa aming mga video na nagpapakita kung paano matagumpay na pinabagsak ng mga puwersa ng Kyiv ang isa sa pinakamadalang at pinakamahalagang barko ng Russia sa Black Sea. Paano napahiya si Putin ng ilang unit ng Ukraine gamit ang sariling mga tangke laban sa kanya. Huwag ko kalimutang mag-subscribe sa aming channel para ikaw ang unang makaalam ng bagong balita at kaganapan mula sa frontline ng Ukraine agad-agad kapag nangyari ang mga ito.